Kumusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda na may mahigit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang kanilang katandaan ng may sigla kasarinlan at malalim na kapanatagan ng loob. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay maaaring lihim na maging sanhi ng mabilis na pagtanda, pahirapan ang inyong puso, labuin ang inyong alaala, at ikulong kayo sa isang marupok na katawan na hindi ninyo na makilala. Ito ay hindi isang bagay na maaaring mangyari pagkalipas ng 1 dekada, kundi posibleng mas maaga pa kaysa sa inaakala ninyo. At kapag nagsimula na ang paghina na ito ang pinsala, ay napakahirap, halos imposible nang ibalik sa dati. Naaalala ko ang isang 54 taong gulang na babae na aking nakilala. Siya ay tahimik na pumanaw sa kanyang tahanan bago pa man ang kanyang takdang panahon. Ang kanyang pagpanaw ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng isang mabagal na paghina sa loob ng maraming taon, pagkawala ng kanyang lakas, kanyang mga alaala, kanyang masiglang espiritu, lahat dahil tinalikuran niya ang mismong ugnayan na sana'y nagpanatili sa kanyang buhay at sigla. Karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang pagbagal sa sexual na aktibidad ay isang normal at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ng pag-iwas sa intimasya ay maaring aktwal na magpabilis sa proseso ng pagtanda, magpahina sa inyong puso, magpalabo sa inyong isipan, at tahimik na magnakaw ng inyong kalayaan. Ngayon, ibubunyag ko ang 7 nakatagong panganib na maaaring lumitaw kapag itinigil ninyo ang pakikipag-ugnayang sexual at kung paano ang pananatiling may intimong koneksyon ay maaaring maging pinakamalakas ninyong depensa laban sa pagtanda. Pagdating natin sa ika-7 numero, mauunawaan ninyo kung bakit ang pagbaliwala sa aspetong ito ng inyong kalusugan ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inyong inaakala. Samahan ninyo ako. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang isa pang mensaheng pangkalusugan na makapagbabago ng buhay at idinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas malaya at puno ng buhay pagkatapos ng edad 60. At kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung nais ninyong makakita ng mas magagandang content na angkop, para sa inyo pakitype po ang 0. Ang inyong feedback ay tunay na mahalaga sa amin. Ngayon, simulan na natin sa una at marahil isa sa mga pinaka-na-overlook na panganib. Kapag itinigil ninyo ang pag-aalaga sa intimasya pagkatapos ng edad 60, ang epekto nito sa emosyon ay maaring mas malaki kaysa sa inaakala ninyo, nahahantong sa pagtaas ng pagkabalisa, malalim na kalungkutan at tahimik na pagkasira ng inyong panloob na kapayapaan. Una, maaari kayong makaramdam ng higit na pagkabalisa at pag-iisa. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses ko itong nakita, mga kababaihan na dating namumuhay ng may kumpiyansa at koneksyon ay dahan-dahang naglalaho sa pag-iisa dahil lamang nawala ang kanilang intimong koneksyon sa buhay at sa kanilang mga partner. Madalas itong nagsisimula ng napakatahimik na baka hindi ninyo man lang mapansin. Marahil ay nakakaramdam kayo ng kaunting hindi mapakali o nagsisimula na kayong tumanggi sa mga imbitasyon mula sa mga kaibigan. Baka isang pakiramdam ng kawalan ang pumapasok sa inyong mga gabi nang walang babala. Maaaring sabihin ninyo sa inyong sarili na normal lang ito, na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit sa kaibuturan may isang mahalagang bagay na nawawala. Kapag isinuko ninyo ang intimasya, ipinagkakait ninyo sa inyong katawan at isipan ng isa sa pinakamakapangyarihang natural na lunas nito, ang oxytocin
na madalas tawaging bonding hormone. Kung wala ito ang pagkabalisa, ay maaaring manahan ng malalim sa inyong dibdib, ninanakaw ang inyong kalmado at pinapalitan ito ng patuloy na pag-aalala. Ang mundo ay maaaring magsimulang maging mas malamig, mas malayo, at ang inyong katatagan ang mismong lakas na dating tumutulong sa inyo sa mahihirap na panahon ay unti-unting nanghihina. Sa paglipas ng panahon, ang bahagyang pagkabalisa ay maaaring lumala at maging chronic anxiety depression at isang nakakadurog na pakiramdam ng kalungkutan na walang gamot, na tunay na makakalunas. Ito ay hindi lamang isang emosyonal na pasanin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matagalang kalungkutan at pagkabalisa ay makabuluhang nagpapataas ng inyong panganib sa sakit sa puso, paghina ng pag-iisip at maging sa maagang pagkamatay. Ang pagkawala ng intimong koneksyon na iyon ay hindi basta-basta. Ito ay mapanganib. Tahimik nitong sinisira ang mismong pundasyon ng inyong emosyonal at pisikal na kalusugan na ginagawang mas mabigat, mas mahirap at mas walang pag-asa ang bawat ibang bahagi ng pagtanda. At ang pinakanakakatakot na bahagi, kapag nagsimula na ang pababang spiral na ito, nagiging mas mahirap na hilahin ang inyong sarili palabas. Bawat araw na walang makabuluhang koneksyon ay maaaring magtulak sa inyo ng mas malalim sa isang kabibe na tila imposibleng takasan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang pinsala. Kapag nawala ang emosyonal na lifeline na ito, isa pang kritikal na bahagi ng inyong katawan, ang tahimik na nagsisimulang magdusa, isang bagay na hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga kababaihan na vulnerable hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalawa, maaaring humina ang kalusugan ng inyong puso. Hinding-hindi ko malilimutan ng isang pasyente ko, isang babae, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s, malakas at puno ng buhay. Pagkatapos dahan-dahan ng walang babala, nagsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan. Hindi naman niya binago ang kanyang dieta. Hindi niya itinigil ang kanyang araw-araw na paglalakad. Ngunit may isang bagay siyang isinuko nang hindi iniisip na mahalaga ito ang kanyang intimong koneksyon sa kanyang partner. Ang sumunod ay isang mabagal at mapangwasak na paghina sa kalusugan ng kanyang puso, isang paghina na sa kasama ang palad ay hindi namin napigilan. Alam ninyo, ang sexual na intimasya ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling buhay ng inyong puso sa literal na paraan. Bawat kilos ng intimasya ay isang banayad na ehersisyo para sa inyong cardiovascular system. Pinapalakas nito ang sirkulasyon, tumutulong na mapababa ang presyo ng dugo, pinapatibay ang inyong mga ugat, at pinupuno ng oxygen ang inyong katawan na nagbibigay buhay. Kung wala ito, unti-unting nawawalan ng sigla ang puso. Ang mga daluyan ng dugo ay maaaring manigas, ang presyo ng dugo ay maaaring tumaas, at ang pagkapagod ay maaaring mas mabilis na maramdaman. Ang panganib ng sakit sa puso, stroke, at maging bigla ang atake sa puso ay tumataas ng malaki. Ang mas mapanganib pa ay kung gaano katahimik itong maaaring mangyari. Walang mga sirena ng babala, walang kumikislap na pulang ilaw, isang mabagal, gumagapang na kahinaan lamang na maaari ninyong isisi sa pagtanda. Gayong sa katotohanan, maaring nasasaksihan ninyo ang tahimik na pagbagsak ng inyong pinakamahalagang kalamnan. At kapag nagsimula ng bumigay ang inyong puso, hindi lang nito inaalis ang inyong enerhiya. Inaalis nito ang inyong kalayaan, inyong kasarinlan, at sa maraming kaso, ang mga taon na sana'y mayroon kayo kung pinrotektahan ninyo lamang ang nakatagong makinang ito ng buhay. Ang sexual na intimasya ay hindi isang luho para sa mga kababaihan. Ito ay isang uri ng gamot, isang mahalagang paraan upang mapanatiling bata, nababaluktot at malakas ang puso. Ang kusang loob na pagsuko dito ay parang pagpatay sa kuryente sa mismong pinagmumulan ng inyong buhay.
Sa kasamang palad ang inyong puso ay isang piraso lamang ng palaisipan. Mayroon pang isang kritikal na sistema sa inyong katawan na tahimik na nagdurusa kapag nawawala ang intimasya isa na kumokontrol kung paano kayo gumalaw, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung gaano kabilis kayong tumatanda. Suriin natin yan sa susunod. Ikatlo, maaaring mas kaunti na kayong gumalaw at mawala ng lakas. Naaalala kong nakaupo sa tapat ng isang babaeng nagngangalang Aling Elena sa 22 taong gulang. Dati siyang isang masugid na hardinera na kayang mag-ukol ng oras sa pag-aalaga ng kanyang mga rosas nang walang pag-aalinlangan. Sa paglipas ng panahon, may nagbago. Nabawasan ang kanyang enerhiya, nanigas ang kanyang mga kasukasuan, at ang mga aktibidad na dati niyang minamahal ay naging nakakapagod na gawain. Nang balikan namin ang pinagmulan, hindi lang ito pagtanda o malas. Ito ang tahimik na halaga na binayaran niya sa pagpapaalis ng intimasya sa kanyang buhay. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay pinapanatili ng pisikal na intimasya na gumagalaw ang katawan sa mga paraan na banayad ngunit makapangyarihan. Pinapagana nito ang mga kalamnan, pinasisigla ang sirkulasyon at tumutulong na mapanatiling malambot ang mga kasukasuan. Kapag itinigil ninyo ang pakikilahok sa intimong paghipo, kahit na kaswal na paglalambing ang inyong pangkalahatang pisikal na aktibidad ay maaaring bumaba nang hindi ninyo namamalayan. Nagiging mas mahirap ang paggalaw, nagsisimulang manigas ang katawan, maaaring magsimulang manghina ang inyong mga kalamnan at nawawala ng inyong katawan ng kakayahang umunat at koordinasyon na dati natural lang. Ang pagkawala na ito ay hindi lang abala. Ito ay mapanganib. Ang nabawasang paggalaw ay nagdudulot ng sunod-sunod na problema. Ang mahinang kalamnan ay nangangahulugan ng mas mataas na panganib ng pagkahulog, pagkabali ng buto at pananatili sa ospital kung saan maraming kababaihan ang hindi na tuluyang nakakabawi. Ang inyong kasarinlan ng kakayahang umakyat ng hagdan, magbuhat ng pinamili, o kahit na tumayo mula sa upuan nang walang tulong ay dahan-dahang nawawala sa inyong mga kamay. At ang pinakamalupit na bahagi ay sa oras na tunay ninyong maramdaman kung gaano kalaki ang nawala ninyong lakas, ang pagbabalik nito ay nagiging isang napakahirap na laban na iilan lamang ang nananalo. Ang intimasya ay higit pa sa emosyonal na pagiging malapit. Ito ay isang lihim na sandata na tumutulong na mapanatili ang mismong pisikal na katatagan na kailangan ninyo upang mabuhay ng lubusan at malaya. Ang pagsuko dito ay parang pagsuko sa gravity at pagtanda ng walang laban. Ngunit ang paghina ng pisikal na katawan ay bahagi lamang ng nakatagong halaga. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong makina ng inyong isipan, ang inyong memorya, ang inyong talas, ang inyong kakayahang mag-isip, ng malinaw ay maaari ring magsimulang manghina? Tuklasin natin iyan sa susunod. Ikaapat, maaring kumupas ang inyong memorya at talas ng isip. Minsan akong nakausap ang isang babae na nasa kanyang 70s na nagsabi sa akin ng isang bagay na dumurog sa aking puso. Sabi niya, dati matalas ang isip ko, pero ngayon minsan pumapasok ako sa isang kwarto at nakakalimutan ko kung bakit ako nandoon. Isinisi niya ito sa normal na pagtanda, tulad ng ginagawa ng marami. Ngunit nang tingnan namin, ng mas malapitan, may mas malalim at nakatagong dahilan. Ang mga tao ng emosyonal at pisikal na pagkakahiwalay ay dahan-dahang nagpagutom sa kanyang utak ng stimulasyon na lubos nitong kailangan upang umunlad. Alam ninyo, ang intimasya ay hindi lamang pagkain para sa puso. Ito'y gatong para sa utak. Sa mga pagkakataon ng pisikal at emosyonal, na pagiging malapit naglalabas ang inyong katawan ng mga kemikal na nagpapahusay ng daloy ng dugo sa utak, nagpapasiklab ng aktibidad ng mga neuron at nagpapatibay sa mga daanan ng memorya. Kapag nawala ang stimulasyong yon, maaaring magsimulang manghina ang utak. Maaaring bumagal ang pag-iisip
Maaaring makalimutan ang mga salita, malimutan ang mga pangalan, at kahit ang mga simpleng desisyon ay maaaring magsimulang maging napakabigat. At huwag kayong magkakamali, ang panganib dito ay malalim. Ang paghina ng pag-iisip ay hindi lang nakakadismaya, ito ay nakakatakot. Ninanakaw nito ang inyong kasarinlan, sinisira ang inyong kumpiyansa, at unti-unting tinatanggal ang inyong pagkatao. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-iisa at kakulangan ng intimasya ay malalaking kontributor sa mas mabilis na pagsisimula ng demensya at Alzheimer's. Ang nagsisimula bilang maliliit na pagkukulang ay maaring mabilis na lumala at maging seryosong pagkawala ng memorya na nagnanakaw sa inyo ng mismong esensya kung sino kayo. Ang intimasya sa lahat ng anyo nito ay nagpapanatiling buhay, nababaluktot at matatag sa inyong isipan. Ang pagsuko dito ay hindi lamang pagkawala ng kasiyahan. Ito ay isang panganib sa inyong mismong kakayahang mag-isip, makaalala, at kumonekta sa mundo sa paligid ninyo. At gaano man nakakatakot ang paghina ng pag-iisip, hindi ito ang tanging tahimik na banta na nag-aabang sa dilim kapag nawala ang intimasya. Meron pang isang nakatagong panganib, isa na nagiiwan sa inyong buong katawan na vulnerable sa atake. Tuklasin natin iyan sa susunod. Ikalima, maaaring humina ang inyong immune system. Naaalala ko ang pag-upo kasama ang isang pasyente na nagngangalang Rosa, isang mayabang at masiglang babae na nasa unang bahagi ng kanyang 70s. Sa loob ng ilang taon, pinanood ko siyang magbago mula sa pagiging masigla at palabas tungo sa pagiging mahina at palaging may sakit. Hindi ito dahil tumigil siya sa pagkain ng tama o pag-eehersisyo. Ito ay isang bagay na mas banayad. Isinuko niya ang intimasya sa paniniwalang hindi na ito mahalaga. Ngunit mahalaga ito higit pa sa kanyang inaakala. Ang sexual na intimasya ay may mahalaga, ngunit madalas na hindi nakikitang papel sa pagpapanatiling malakas ng immune system. Sa mga sandali ng pagiging malapit, naglalabas ang katawan ng mga hormone at pinasisigla ang mga immune response na nagpapatibay ng resistensya laban sa mga virus infection at maging sa mga malalang sakit. Kapag nawala ang koneksyong iyon, maaaring humina ang natural na depensa ng inyong katawan. Maaari ninyo itong mapansin sa simula bilang mas madalas na sipon o mas matagal na paggaling mula sa mga simpleng sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang bagay na mas mapanganib, mas malaking kahinaan sa pulmonya, malubhang impeksyon at mga komplikasyon na maaaring maging nakamamatay. Ang paghina ng immune system ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay nangyayari sa mga bulong. Maliit na lagnat na nagtatagal, bahagyang impeksyon na ayaw gumaling, maliit na senyales na nawawalan na ng kakayahang lumaban ang inyong katawan. At bilang isang babae sa inyong katandaan, ang maliliit na problemang iyon ay maaring lumala at humantong sa pananatili sa ospital, pagkawala ng kasarinlan at maging sa mga emergency na nagbabanta sa buhay bago ninyo pa man mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ang intimasya ay hindi lamang isang ginhawa. Ito ay isang kalasag. Pinoprotektahan kayo nito mula sa tahimik at walang humpay na pag-atake ng pagtanda sa kakayahan ng inyong katawan na ipagtanggol ang sarili. Kapag binitawan ninyo ang kalasag na yon, lumalabas kayo sa mundo ng walang proteksyon, vulnerable sa mga panganib na dati madaling malampasan ng inyong katawan. Ngunit ang pagpapahina sa inyong immune system ay bahagi lamang ng tahimik na pagkasira. Ano ang mangyayari kapag ang natural na ritmo ng inyong katawan, ang inyong mga gabi ng mahimbing na pahinga, ay nanakaw din? Ang sagot ay maaring ikagulat ninyo. Tuklasin natin ito sa susunod. Ika-6, maaaring kumonti ang inyong tulog at magising kayong pagod. Minsan akong nag-alaga sa isang babaeng nagngangalang Margarita, isang masayahing spirito na nasa kanyang 70s na mahilig sa kanyang book club at pagboboluntaryo.
Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata na lumamlam. Pupunta siya sa aking opisina na nagrereklamo ng hindi mapakaling gabi, paggising na pagod at pakiramdam na parang hindi na nagre-recharge ang kanyang katawan. Ang hindi nakikita ng marami at kahit siya ay hindi niya naintindihan noong una ay ang kawalan ng intimasya ay tahimik na sumira sa mismong sistema na tumutulong sa kanya na magpahinga at gumaling gabi-gabi. Ang sexual na intimasya ay natural na nagpapasigla sa paglabas ng mga relaxation hormone tulad ng oxytocin at prolactin. Ang mga makapangyarihang chemical na ito ay tumutulong na mapababa ang stress, pakalmahin ang nervous system at dalhin ang katawan sa malalim at nagpapanumbalik na tulog. Kapag nawala ang intimasya sa inyong buhay, nagugutom ang inyong katawan sa natural na suportang ito. Bilang resulta, maaring maging mas mahirap ang pagtulog, maaring humaba at maging mas hindi mapakali ang mga gabi. Kahit na dumating ang tulog, maaring ito ay mababaw putol-putol at iiwan kayong pagod pa rin sa paggising. Ang panganib dito ay mas malaki kaysa sa simpleng pakiramdam ng pagod. Ang matagalang kakulangan sa tulog ay nagpapabilis ng paghina ng pag-iisip, nagpapahina ng immune system, nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at nagpapalala ng emosyonal na instability. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng magandang tulog sa gabi. Ito ay tungkol sa pagwasak sa kakayahan ng inyong katawan na bumawi gumaling at manatiling matatag. Gabi-gabi ang tahimik na pinsala ay dumarami sinisira ang inyong kalusugan mula sa loob. Ang intimasya ay hindi isang walang kabuluhang luho. Ito ay malalim na nakatali sa kakayahan ng katawan na ibalik ang sarili nito. Ang pagkawala ng koneksyong yon ay nangangahulugan ng pagsuko sa isa sa pinakamakapangyarihang natural na puwersa ng pagpapagaling na taglay ng inyong katawan. Ngunit kung ninanakaw ng mahinang tulog ang inyong enerhiya at katatagan isipin kung ano ang mangyayari kapag isang mas personal, mas pribadong bahagi ng inyong katawan ang nagsimulang masira, ang mismong bahagi na nakatali sa inyong pinakamalalim na pagkakakilanlan bilang isang babae. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ikapito, maaaring masira ang inyong hinaharap na kalusugang sexual. Minsan akong nagkaroon ng mahabang pakikipag-usap sa isang babaeng nagngangalang Karina na sa edad na 68 ay nakakaramdam pa rin ng sigla at buhay. Ngunit pagsapit ng 70th year, nakaupo siya sa tapat ko na wasak, nanginginig ang boses habang inaamin. Pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili kong katawan. Ang intimasya ay isang bagay na hindi ko na maisip pa. Hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay mga tao ng dahan-dahang pag-iwas sa intimasya, mga tao ng pagsasabi sa sarili na hindi ito mahalaga, na sa edad kong ito, sino pa ba ang may pakialam? Ngunit ang katawan ay nagtatala at sa huli sumagot ito. Kapag tinalikuran ninyo ang sexual na intimasya, hindi lang emosyonal na pagkakahiwalay ang inyong isinusugal ninyo ang mismong pisikal na kakayahang makisali sa intimasya. Sa mga kababaihan, ng kakulangan sa sexual na aktibidad ay maaaring humantong sa vaginal atrophy, kung saan ang mga tissue ay numinipis, natutuyo at nawawala ng pagkaelastiko. Ito ay maaaring maging sanhi ng kakulangan sa ginawa o sakit sa anumang uri ng intimasya, kahit na banayad na paghipo. Ang mga natural na sistema ng katawan ay binuo sa prinsipyong gamitin mo ito o mawawala ito sa iyo. At kapag napabayaan, maaari silang magbago sa mga paraan na parang permanente, na tulad ng mga kalamnan na hindi ginagamit ng matagal. At ang trahedya ay kapag nagsimula na ang pisikal na pagkasirang ito, ang muling pagbawi sa ginhawa at kasiyahan ay nagiging napakahirap, minsan imposible. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili, isang bahagi na malalim na nakatali sa inyong kumpiyansa, inyong emosyonal na kapakanan, at inyong pakiramdam bilang isang buong babae.
Kung walang regular na intimasya tahimik na isinasara ng inyong katawan, ang mga pinto na dating nagpapahintulot sa inyong maramdaman na kayo ay buhay konektado at may kapangyarihan. Ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng yaman, ng pamumuhay, ng lubusan pakiramdam, ng malalim at pananatiling masigla sa lahat ng paraan na mahalaga. Ang pagsuko dito ng walang laban ay pagsuko sa mas maraming bagay kaysa sa napagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang pagpili ay nasa inyo pa rin. At ang pag-unawa sa kung ano talaga ang nakataya ay ang unang hakbang tungo sa pagprotekta hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong espiritu, inyong pagkakakilanlan at sa mga darating na taon na naghihintay na mabuhay. Sa konklusyon, tinalakay natin ang 7 nakakatakot na kahihinatnan ng pagsuko sa sex pagkatapos ng edad 60. Kung nanatili kayo sa akin sa paglalakbay na ito, nauunawaan na ninyo ngayon na ang intimasya sa inyong katandaan ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa sigla kabuuan at mismong esensya ng maayos na pamumuhay. Ang pagsuko sa sexual na koneksyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi isang simpleng pagpili. Ito ay isang desisyon na maaaring mag-trigger ng sunod-sunod na mapangwasak na kahihinatnan pagtaas ng pagkabalisa, paghina ng kalusugan ng puso, pagkawala ng pisikal na lakas, pagkupas ng memorya, pagguho ng immune system, hindi mapakaling mga gabi na walang tulog, at ang nakakadurog na pagkasira ng inyong sariling kalusugang sexual. Bawat isa sa mga pagbabagong ito ay maaring tila banayad sa simula, madaling isantabi bilang normal na pagtanda. Ngunit hindi ito tiyak na mangyayari. Ang mga ito ay maiiwasan at malalim na nakatali sa kung paano ninyo pipiliing manatiling konektado sa inyong sarili, sa inyong partner, at sa puwersa ng buhay na kinakatawan ng intimasiya. Hindi po kayo basta-basta tumatanda. Hinuhubog ninyo ang inyong kinabukasan sa mga desisyon na ginagawa ninyo ngayon. Ang pananatiling sexual na aktibo, anuman ang anyo nito, para sa inyo ay hindi lamang isang option. Ito ay isang mahalagang haligi ng inyong emosyonal, pisikal at kognitibong kapakanan. At hindi pa huli ang lahat para bawiin ang bahaging ito ng inyong buhay. Kahit na pakiramdam ninyo ay hindi na kayo konektado ngayon, kahit na maraming taon na ang lumipas ang inyong katawan at isipan ay may pambihirang kakayahang tumugon kapag binigyan ng tamang atensyon at pangangalaga. Ang intimasya ay hindi kailangang magmukhang tulad noong kabataan ninyo. Maaari itong magbago, lumalim at pagyamanin ang inyong buhay sa mga paraan na hindi ninyo inaasahan. Kaya hinihimok ko po kayo, huwag ninyong tanggapin ang tahimik na paghina bilang inyong kapalaran. Bawiin ang inyong sigla, bawiin ang inyong kasarinlan, bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na buhay pa, na may kakayahan pang magmahal, kumonekta, at magalak. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin para sa inyo. Ang mga pinakadakilang tagumpay ay madalas yung mga tahimik na ipinaglaban at napanalunan sa mga lihim na sulok ng inyong puso at kalusugan. Ang inyong kapakanan ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay at ang pananatiling nakikibahagi sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, kabilang ang intimasya ay mahalaga para sa isang kasiyasyang katandaan. Ngayon gusto ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo sa ating talakayan ngayon na balak ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki po ang kahulugan ng inyong feedback sa amin. Huwag po ninyong kalimutan i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang
at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang content na tulad nito. Salamat po sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.